So what's up mga ka-action, no? Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. Yung nakikita nyo po sa screen si Vice President Sara Duterte. Ayon sa caption, VP Sara tanggap ang anumang magiging hatol ng impeachment trial. Okay, ramdam na ba ni Vice President? Alam nyo mga DDS, wag ho kayo masyadong magpapakasiguro. Diba? Wag muna kayong magbilang ng boto. Kumbaga, wag munang bilangin ang sisiw kung hindi pa napipisa. So ito ho mga ka-action, mga kakampeng, panoorin, audio lang ho pala, sorry, audio lang ang ipaparinig ko sa inyo. Mag-iwas violation ho tayo, baka mamaya madido ang channel natin, charot, wag naman. Okay, ito po, panoorin po, pakinggan lang po audio lang po mga ka-action, pasensya na ho ha, nag-iingat lang ho muna tayo sa ngayon. Okay, audio na lang, audio lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict, whether guilty man yun or acquittal. I'm ready the peace. Iyan ang tugon ng Vice President Sara Duterte sa posibleng kahihinatnan ng kanyang impeachment trial na inaasahang magsisimula sa July 30. Ayaw pa muna niyang magbilang ng boto ng mga posibleng pumabor sa kanya sa impeachment, pero ang matindi niyang bilin sa mga abogado. Lawyers, ayaw niya daw muna magbilang ng boto. Tama po yan. Tama po yan. Sabi ko nga, wag na wag muna magbilang ng sisiw kung hindi pa napipisa. Diba? Kasi mahirap po yung umasa ka sa wala. Masakit ang labis na masaktan. Diba? Kaya sa mga DDS ha, huwag muna masyadong magbunye, mga nini, mga toto. Diba? Huwag muna kayo magbilang ng sisiw na hindi pa napipisa. Baka mamaya masaktan lang kayo. Talay. okay naman sila. In full throttle na yung kanilang preparation for the impeachment. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a blood bath. Hindi naman niya Blood bath? Blood bath? Ano yun? Dadaloy ang dugo? Saan? O yun yung pagkakaintindi ko eh. Blood bath? Blood bath? Di nga. Ito, tuloy muna natin mga ka-action. Kinagulat ang pagtanggap ni na Congressman-elect Chel Jokno at Congresswoman-elect Laila De Lima na maging bahagi ng House Prosecution Team. They've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary De Lima. So, understandable. Kinontra naman ni De Lima ang sinabing mangyayaring bloodbath sa impeachment ni VP Duterte. Mahalagaan niya itong proseso ng pagpanagot sa sino mang lumabag sa batas. Ayon sa isang political analyst na si Francisco Magno, mas tumaas ang fighting chance ng pangalawang Pangulo ngayong nadagdagan ng kanyang mga kaalyado sa Senado, kabilang sina re-electionist Senators Christopher Bongo, Bato de la Rosa, Presidential Sister Senator Amy Marcos, Rodante Marcoleta at Camille Villar. Pero dapat umanong bantayan. Yan si Marcolita, si Bato, si Bongo. Duterte talaga yan. Solid na solid talaga yan. Pero ito si Camille at saka si Amy, wag muna kayong magpakasiguro ha. Hindi pa nakukuha ang puso. Wag munang mag-assume mga DDS ha. Baka masaktan ho kayo. Mga posible pang bumaliktad at mag-aambisyong maging Pangulo. Susunod na election presidential election. So, maaaring makita natin yung mga nanguna sa senatorial election ngayon, magiging frontrunner na rin yan.
sa presidential election. Ayon naman kay Political Science Professor Jean Franco, bukod sa alyansa sa politika, Ang problema kung tumakbo din si Bongo sa pagka-presidente. Kung tumakbo ha. Oh, ang problema kung tumakbo din si Bongo sa pagka-presidente at tumakbo din si Vice Presidente sa pagka-presidente din, nako, wala na. Oh, ano lang naman yan? Baka lang ha, baka. Hindi ko po sinusigurado ha, baka lang. posibleng makikiramdam muna ang mga senator judges sa pulso ng masa at lakas ng ihahaing ebidensya. It's difficult to categorically say that this particular senator will go for Sara or will go against Sara's conviction. Remember, it's going to be broadcasted or live streamed nationwide, and each senator will have to feel the public's pulse. Importante rin anila ang negosasyon sa namumuong independent bloc ng mga magbabalik Senado na sina Senators-elect Bam Aquino at Kiko Pangilinan sakaling magkaroon ng palit liderato sa Senado. Harleen Delgado. Yun ho, mga ka-aksyon, mga kakamping. Yung dalawa na yan, si Senate Kiko at saka si Senator Bam Aquino, ano yan, magbabase po yan sa ebidensya, di ba? O kung may mga ebidensya silang makikita, sigurado ho tayo na talagang masusunod ho kung ano ang nakasaad sa batas or nakasaad sa konstitusyon, di ba? O ika nga, rule of law nga ho, di ba? Kaya makakaasa ho tayo dyan sa dalawa, di ba? O, sa ngayon, patuloy ho tayo nagmo-monitor kung ano ba ang susunod na mga pwedeng mangyari dito sa impeachment labang kay Vice President Sara Duterte. Basta, ang ma-advise lang ho natin sa mga DDS, huwag masyadong masaya. Kasi baka mamaya dumating sa punto na masaktan naman kayo. Oo, labis na masaktan. Diba? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Magandang gabi! Bayan! Beautiful.